natatandaan niyo ba nung minsan ako yung magsalita dito, tapos ang sabi ay walang Sunday school? Diba? Tandaan niyo na? At nung magsalita ako nun, ang dala kong aking papel dahil gusto kong dumiskarte, gusto kong bawiin yung oras na mawawala sa akin, ay ganito kakapal yung papel na dinala ko, hindi ba? Natatandaan niyo yan? Ganito kakapal yung aking dalang papel. Sinabihan na rin ako ni Pastor, post-complete yung iyong Sunday school. Teka muna, postpone na naman. Pero marunong naman akong gumawa ng paraan para makuha ko yung oras ko, di ba? So ngayong umaga ay ito ang dala ko. Ito po ang aking dala para makabawi naman ako sa oras ko. So, kung hanggang alas 12 tayo, makabuting tayo ng alauna, pwede naman kasi alam ko namang walang aalis sa inyo dahil may meeting tayo pagkatapos. Okay, so ako po ay nanggaling sa OMF Literature kasi ang sabi ng aking thesis ay pagkakitaan mo naman yung talino mo. Kasi talino mo, wala ka naman pera. So, sabi ko, hindi naman ako po pwedeng gumawa ng isang bagay na kung saan ay hindi ka aya-aya sa Panginoon. Sa totoo lang, maraming nagsasabi sa akin na magtayo ka na ng religion mo at kami sasama sa iyo. Sabi ko, pwede naman kasi pag nagtayo-tayo ng atin, ay magkakaroon na tayo ng jet, makakabili pa tayo ng maraming kung ano-ano. Kaya lang, hindi kaya ng sikmura ko yung katulad ng ginagawa ng iba na konting baloktot, di ba? You do not give 100%, ano? Na pag ikaw ay nagturo kasi ng 100% na katotohanan, wala kang pera. Hanggang doon ka na lang. So ang gawin mo 99%, bawasan mo ng kaunti at maraming maniniwala sa iyo. But even then, hindi rin yung katotohanan kasi that is not 100%. So, naisip ko, kaysa magawa ako ng kung ano-ano na mali, meron naman akong kakayahan na mag-isip, meron naman akong kakayahan sa ating pananampalataya. So, ang aking ginawa ay ako'y nagsusulat. At isinusulat ko na lamang yung mga bagay na natututuhan ko at baka sakaling pakinabangan. So, pumunta ako ng OMF Literature at ipinakita ko sa kanila yung aking aklat na ginawa. At medyo natutuwa sila sapagkat ang sabi nila ay wala pang tao o Pilipino na gumagawa ng kanyang klase na Tagalog. No? Ang aking pong ginawa yung tinatawag na systematic theology. Nagulat pa nga ako kasi yung kausap ko ay pastor. Pero nang nag-uusap kami tungkol sa systematic theology, hindi niya alam. Hindi niya alam. So sabi ko, saan seminaryo ito nanggaling sapagkat hindi ka po pwedeng makatapos sa seminaryo para sa amin na hindi mo alam ang systematic theology. At ito yung pinakabasihan ng lahat ng pananampalatayang Kristiyanismo. Dito lahat nakabase. At kung ikaw ay isang mangangaral, ay it is a must for you to understand the systematic theology ng Biblia. Kasi kung hindi mo ito matututuhanan, may tuturo mo. At ako'y nagulat. At ito'y napapansin ko rin sa karamihan po ng mga pastor ngayon, ay kulang sila sa kaalaman pagdating doon sa sistema ng teologiya ng banal na kasulatan. Kulang na kulang. At ito ang kausap ko, nandun pa sa OMF Pero nag-uusap kami, talagang wala siyang understanding ng systematic theology. So ito po yung dahilan kung bakit ko ito sinali sa Tagalog, ay para yung mga layman, yung mga katulad ninyo, mga kalalakihan, ay makapag-aral sapagkat dati-dati kami po ay gumagawa ng tinatawag na extension seminary training. I was only 17 years old, nag-umpisa na po ang lumani ko. So, sabi na ang misis, pagkakitaan mo naman. So, nagaling ako doon, and then nag-usap kami na possibility na i-publish nila. At kung sakaling may publish nila ito, then meron akong kikita. Okay? At malamang, ito po ay dapat matutuhan din ng mga kalalakihan dito sa simbahan. Sapagkat ito po ay isang pundasyon ng pananampalataya kung kayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos na talagang seryosohan. Ano? At isang bagay na sinasabi ko nga, napaka-importante na matutuhan ito lalo na ng mga tahanan
Bakit? Sapagkat ito'y makakatulong sa inyong pamilya. The more na maintindihan nyo ang salita ng Diyos, lalong titibay ang inyong sambayanan, sambahayan. Sapagkat ma-anchor talaga kayo doon sa pananampalataya. Maintindihan nyo talaga, ano ba talaga ang pananampalataya kay Kristiyanismo? So, yun yung dahilan kung bakit po sinulat ito. Anyway, ang systematic theology ay meron pong 11 na doktrina, no? 11 yan. At isa dito ang aking tutukuyin ngayong umaga, yung pong tinatawag na eschatology. Lalim mo? Intindihan niyo? Eschatology o eschatologia. Na ang ibig sabihin po ng eschatology ay doctrine of the last things o yung doktrina ng huling panahon. Intindihan niyo? Doktrina ng huling panahon. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa huling panahon? Bihira ang nagtatalakay nito dahil sa medyo sensitibo at kinakailangan ng isang tao na magtatalakay nito ay malaki ang kamalayan sa tinatawag na geopolitics o yung mga pangyayari nangyayari sa mundo. Isa pa nakakatawa, napakarami ng mga mangangaral natin ngayon ang kulang ng kaalaman kung ano ang nangyayari sa sandaigdigan. Yung kausap ko, wala siyang kamalayan. So sabi ko, paano mangyayari? Paano ka makapagtuturo ng eschatologia o ng eschatology kung hindi mo alam kung ano ang pangyayaring nagaganap sa sanlibutan? Sapagkat ang eschatology ay merong kinalaman sa mga mangyayari sa daigdig natin sa huling panahon. Eh kung ikaw ay manggagawa o mangangaral na walang kamalayan kung ano ang nangyayari dito sa sanlibutan, paano mo itututuro? Kaya nga sinasabi ko, ay maging bukas. Ito kasi yung mga problema doon sa maraming mga na huwag tumayon sa takbo ng sanlibutan. Eh, paano mo ituturo ang eschatologia kung hindi mo pag-aaralan kung ano ang nangyayari sa sanlibutan? Lalo na yung i-discuss natin ngayong umaga na abutin tayo ng alas. Palagay ko alauna ng hapon. Pwede na yun. May na yun. Kasi eschatology. Mainam na yun. Anyway, kung gusto mo talaga ng kumita ng pera sa pangangaral, ang gamitin mo is eschatology o yung doktrina sa huling panahon. So pagkat mapapansin ninyo, dami nila, umpisa pa lang tayo. Lahat ng mga kulto, alam niyo yung kulto? Cult. Lahat ng kulto, ibig sabihin ng kulto, ay isang sistema ng pananampalataya na kung saan ang pananampalataya at ang lahat ng mga mananampalataya ay nakatuon doon sa pinuno ang kanilang pag-asa. Naintindihan niyo? Ang kulto ay isang sistema ng pananampalataya na ang lahat ng mananampalataya ang kanilang pag-asa ay nakatuon doon sa manananggaran. Meron ba kayo? Sino? Yung isang sistema ng pananampalataya na ang kanilang mananampalataya, ang kanilang pag-asa ay nakatuon doon sa kanilang pinuno. Sino? O, nagsabi niya. Kay OGC, si Apollo Kibuloy, isa yun. Dahil sa sinasabi ni Apollo Kibuloy, na siya mismo ang anak ng Diyos mismo ang sumasabi sa kanya kung kaya siya ang anak ng Diyos. Ilang milyon ang tagasunod niya? Nasa 8 milyon. Siguro kung ginawa ko yun, baka natin 2 milyon yung tagasunod ko. At meron na akong jet, meron pa akong pinakamahal na aeroplano. Di ba? At magagandang sasakyan. Isipin ninyo, hindi lamang mga simpleng tao ang naniniwala sa kanya, maraming mga nag-aral, mga doctorate degree, pero sila'y naniniwala na si Apollo Kibuloy ay isang tao na kung saan ay sumanib sa kanya si Jesus kung kaya siya ngayon ang persona ng ikatlong persona ng Kadiyusan na siya ang anak ng Diyos. In fact, tatakbo nga sila doon. I have nothing against him. He is a good person. As a person, bilang tao, I have nothing against him. Pero pagdating doon sa kanyang katuruan, medyo may problema ako. But bilang tao, bilang mamamayan ng Pilipinas, bilang Pilipino, I have nothing against him. He's a good person. Pero pagdating doon sa kanyang katuruan, teka muna. Kung hindi mo inaakot na kay Kristiyano, okay lang. Pero kung isinasama mo ang sarili mo doon sa linyada ng Kristyanismo at yan ang turo mo, teka muna, hindi ako papayag. Kasi Kristiyano din ako eh. Bakit tayo hindi pareho? Okay, nag-aral ako ng systematic theology at doon ayon doon sa bati ng pag-aaral ko ng systematic theology, hindi ka papasok.
Okay, sino pa? Sino pa ang merong pag-angkin sa kanilang pananampalataya na ang kaligtasan ay nasa sa kanila? Kapag hindi ka pumasok at nasara ka doon sa pintuan, ikaw ay hindi na makararating doon sa buhay na walang hanggan. Kung kaya pagdating ng oras ng pananambahan, mayroong takdang oras, isinasara ang pinto. Kapag ikaw ay nahuli, doon ka sa labas. Huwag kang aalis doon dahil lang sa pag nag-rapture, baka hindi ka kasama. Okay? Dapat ganun din dito sa simbahan na ito eh. Ilagyan ng padlock. Pag alas 8, meron ng padlock doon. Doon kayo lahat sa labas at hindi kayo pwedeng umalis sapagkat pag nag-rapture kayo may iiwan. Okay. So, hindi lamang ito iisa, hindi lamang dalawa. At sinasabi ko, napakarami nitong mga tao to sa buong mundo, pero huwag na tayong lumayo dito lang sa Pilipinas, napakarami na. PBMA. Alam niyo PBMA? Philippine Benevolent Missionary Association. Yung naggagamot, nagbubulot ng ngipin, ginagamit ay lapis o takip ng ballpen. Alam niyo yan, PBMA. Meron silang singsing. At ang kanilang Panginoon ay sino? Si Cleo. Doon sa Surigao. Di ba? Na kung saan ay sinasabi na kapag ikaw doon sa kanilang isla na pinakadominante sila, na kapag ikaw ay makasalanan at pumunta ka doon, ang isla ay lulubog. Kaya walang makasalanan ang dapat pumasok sa isla nila. Alam niyo yan? And yet, maraming tao ang naniniwala. Kasi, ang isa sa pinakamahusay na panghimok para ikaw ay makabuo ng pananampalatayang sarili mo, gamitin mo ang eschatology. Sapagkat ang tao ay nabubuhay o hindi mabubuhay ng walang pag-asa. Lagi sabi, you can never live a single moment of your life without hope. Tandaan niyo yan. The moment, sa single moment na mawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, ang gagawin mo? You will kill yourself. That is why ang pinakamagandang pambenta sa mga tao ay pag-asa. At ang number one na nagbebenta ng pag-asa, alam niyo kung sino? Religion. So, pag nagbenta ka ng pag-asa, madaling ibenta ito sa tao sapagkat samahan mo ng pananakot. Samahan mo ng pananakot. Na kapag hindi ka sumama sa amin, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. At yung mga taong ito na umaasa, kakapit sa iyo sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa iyo at kapag nawala ka, wala silang kaligtasan. Ang sabi ko nga, religion is persuasion. Alam niyo ba yun? Ang religion is persuasion. Paano ko ba? Ewan ko na paliwanag ko sa inyo. Bakit persuasion ng religion? Halimbawa, may pusa. Pusa ito. Merong isang tao na lumapit sa akin, ang sabi ko, yan ay aso. Hindi, sabi niya, hindi, pusa yan. Hindi, aso yan. Tingnan mo, meron 4 na paa. Di ba, ang aso may 4 na paa? May mata. Di ba, ang aso may dalawa? Oo nga, ano? Lahat ng iyong sinabi ay pumapasok sa katangian ng aso, kung kaya siya ni aso. Naniwala siya. At paniwalang-paniwala siya na ito ay aso. Dumating naman yung isa, hindi naman aso yan eh. Yan ay kambing. Paano mo nasabing kambing? May 4 na paa, may tainga, may mata, may bibig. Di ba ganun ang kambing? Ay, oo nga, ganun nga ang kambing. Tama ka, yan ay kambing. And he was able na persuade siya na yung pusa ay kambing. That is religion. Basically, ang religion ay depende kung sino ang nagpapaliwanag sa iyo at kung paano ka maniniwala. Hindi ba? Kung kaya merong nagsasabi na si Kristo ay Diyos, pero ang sabi ng iba, si Kristo ay tao lamang. And yet, those people have been persuaded that Jesus Christ is just a man. Depende yan sa nagpe-persuade. That is why religion is persuasion. Katulad ninyo, bakit kayo nandito? Because you have been persuaded that Jesus Christ is the one that can save you. Tama? Eh bakit iba kayo sa Mormon? Bakit iba yung paniniwala ng Mormon? Ang kapatid ko, isa sa pinakamataas na pinuno sa Mormon. Ako dapat nasa Mormon ako. Na-persuade sila doon na si Joseph Smith, yung kanilang at saka si Brigham Young, ang mga propeta. Di ba?
So, religion is basically persuasion. Depende kung sino ang nagpa-persuade sa iyo. At meron kami isang kasama doon ng balik Islam. At siya ay natutuwa, sabi niya, sapagkat napakatalino niyo, sabi niya sa akin. Sapagkat nagagawa niyo ganyan, napapaliwanag niyo yan. Sabi ko sa kanya, hindi pa balik Islam ka, kung balik Islam. Di ba dating Kristiyano ka? So sabi ko, ganun lang yan persuasion lang yan kasi na-persuade ka na ang Islam is better than Christianity, kaya ako naniniwala. But siguro kung ako'y makakapagpaliwanag pa sa iyo, I could persuade you pa. Dahil ang iyong pinanggalingan, hindi ka pinaliwanagan ng tama. At hindi ka na-persuade na yun talaga ang totoo, kaya ka lumipat. Hindi ba? So, itong ganitong klase ng sistema persuasion, sa pamamagitan ng pagsasabing ako ay pag-asa o kami ay pag-asa, pagkatapos lalagyan ng pananakot, hindi ka na makakaalis. Dahil matatakot ka na kapag ikaw umalis, mawawala na iyong kaligtasan. Dito ba gano'n? Ano dito? Anong sistema ng kaligtasan dito? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi ba? At kung ito ay nagmumula o nanggagaling sa Diyos at ito ay isang biyaya, dapat ba kayo matakot? Bakit hindi kayo dapat matakot? Sapagkat ang biyaya ay isang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin, so hindi natin dapat katakutan. Hindi ba? So, ngayong umaga, ano yan? Introduction talaga. May isang oras na ba? Wala pa. Sa iyo, medyo maganda ganyan. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol din doon sa eschatology. Yung ano ba ang mangyayari sa huling panahon. Bihira ako magsalita ng dito. Bihira-bihira. Kasi medyo sensitive ang topic dito. Sensitive. Unless otherwise na talagang alam mo pinag-uusapan mo, hindi mo basta masabi ito kasi napaka-sensitive. That's why yung tinatanong ko ni Pastor kung ano aking mensahe, hindi ako makapag-desisyon. It's very hard. Kasi gusto kong ipaliwanag kung ano ang mga nangyayari sa kapanahunan natin ngayon na kayo mga Kristiyano wala kayong pakialam. Wala kayong kinalaman. Hindi nyo iniintindi, pero hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng mga sinasabi ng kasulatan sa mga bagay na darating, nandito na. Almost all of them are here. Diba? Umpisahan natin. Wala nga. Okay. Kung gusto ninyong malaman kung saan nakasulat ang mga bagay na kung saan ay darating pa lamang, ito ay nakasulat doon sa Mateo 24. O Mateo 24. Sorry for my mistake. Tagalog nga pala tayo. Okay. Doon sa Kabanata 24 ng Mateo, kung kayo ay nagtitake, bibigyan ko kayo ng, huwag na, yung sulat. Makinig na lang kayo. Okay. Noong ang Panginoon ay tinanong ng kanyang mga alagad patungkol sa mga bagay na darating, sabi dito, tinanong ng mga disipulo si Jesus tungkol sa mga palatandaan ng kanyang muling pagdating at ang katapusan ng panahon. Bilang tugon, sinabi ni Jesus ang ilan sa mga kaganapan na magaganap bago dumating ang tinatawag na dakilang kapighatian. At narito yung ilan. Isang tanong, ano ang posisyon ng simbahan sa tribulation? Anong posisyon niya? Kasi hindi ko alam ang posisyon. Anong posisyon ng simbahan nito pagdating sa tribulation? Alam niyo ba kung ano yung tribulation? Ano yung tribulation? Kapighatian, tinagalog mo lang. Batay doon sa pagtuturo ng iba, ang tribulation ay tumutukoy sa 7 taon na pangyayari magaganap dito sa sanlibutan. At sinasabi nila ito ay nakahatik sa 3. Ano? Yung tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Ano yung ibig sabihin ito? Ang sabi ng pre-tribulation, yung daw lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, yung tunay na mananampalataya ay yung mga Kristiyanong practicing Christians, ano? Mga practicing Christians, hindi yung mga nominal. Ang sabi dito ng mga pre-tribulation ay hindi daw pararanasin ng Panginoon ang mga mananampalataya o ang mga Kristiyanong ito ng paghihirap ng kapighatian,
Dahilan sa sila ay mahal ng Diyos, hindi sila padadanasin, kung kaya't bago dumating ang kapighatian, sila ay kukunin na ng Panginoon at ang Panginoon ay dadating doon sa langit na tinatawag na, anong tawag? Rapture? Rapture sa Thessalonica. So, ang sinasabi kasi doon sa rapture, ang Panginoon ay muling babalik at sa kanyang pagbabalik ay kanyang titipunin ang kanyang mga anak at sila lahat ay sasalubungin doon sa ulap. Magpapangita sila doon. Yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. Dapat alam mo na yan. Sapagkat yun ang ngayon ang pag-asa na kung saan tayo titipunin ng Diyos. At ang sabi ng iba, hindi raw tayo pararanasin ng Diyos ng kapighatian sapagkat mahal tayo ng Diyos at tayo ay kanya nang kukunin agad at hindi tayo makararanas ng masyadong paghihirap na darating sa sanlibutan. Yung ikalawa namang posisyon ay tinatawag na mid-tribulation. Mid, ibig sabihin na sa gitna. Ibig sabihin ay pararanasin ang mga mananampalataya ng kaunti, pero pagdating doon sa kalagatian doon sa 7 years kasi hatiin sa 3.5 and 3.5. Doon sa after ng 3.5, dadating daw ang Panginoon at yung lahat ng mga mananampalatayang practicing Christian, doon kukunin ang Panginoon, ng Panginoon ang mga mananampalataya. Yun yung mid-tribulation. At yung isa naman ay tinatawag na post-tribulation. Ibig sabihin, pararanasin ng Diyos ang mga mananampalataya ng dakilang kapighatian. At pagkatapos makaranas ng dakilang kapighatian, ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi pipigilin ng Diyos ang mga pangyayari ng dakilang kapighatian, walang matitira sa sanlibutan. Kung kaya't ang Panginoon ay dadating daw doon sa huling yugto ng 7 taon, at pagkatapos yung dakilang kapighatian ay pipigilin niya, dahil kapag hindi niya pinigil, walang matitira, at doon niya sasalubungin yung kanyang mga anak sa kalapaan. Kita niyo yun? Pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Naku, ito po'y napakalaking awayan sa amin sa seminaryo. Napakalaking awayan yan. Dahil kanya-kanya may posisyon. At karamihan sa evangelical circle, ang posisyon ay pre-trib. Lahat, almost. Maging doon sa seminaryo na pinasukan ko, pre-trib lahat yan. Alam nyo, ako lang yung siguro yung post-trib. At hindi ako makapagsalita dahil pag ako'y nagsalita at ako'y nakipagdebate ng post-trib, lahat yan kaaway ko. Lahat yan kaaway ko. Pero ako ang may posisyon kakaiba sa lahat. Ang tanong, valid ba yung posisyon ko? Eh, syempre naman, hindi naman ako kukuha ng posisyon kung alam ko naman tagilid ako eh. Hindi ba? Pero hindi ako nakikipagsalungatan sapagkat kung ang eskwelahan namin sabihin natin mayroong 800 o 1,000 estudyante, eh baka ako nag-i-exam ko sa may posisyon ng post-trib. Eh hindi ko kayang labanin lahat yun. Pero tingnan natin kung ano sinasabi ng kasulatan. Ano ba talaga ang mangyayari? At ano ba talaga ang tama? At wala kayong magagawa sapagkat ako speaker nyo, post-trib dito, kaya post-trib ang maririnig nyo. Kung gusto nyo yung pre-trib, bahala kayo, pero pakinggan nyo kung ano aking sasabihin as a post-trib revelation. Okay, una, sinabi na natin na sinabi ng Panginoon na kapag bago dumating ang kapighatian, ay lalaganap ang mga bulang propeta. Bulang tagapagturo, lalaganap. Pumunta kayo sa Africa, manood kayo sa YouTube. Yung sa Africa, ay matutuwa kayo. Matutuwa kayo. Kung ano-ano na ginagawa. Diba? Panoorin niyo yung mga Christian daw yun. Na kasi nagkaroon parang enlightenment doon sa Africa. Grabe! Merong pag ginagawa mo, tumatalsik. Yung isa ginagawa, ayaw tumumba. Kasi hindi na nasabihan na pag ginagawa, tutumba ka. Eh hanggang mag-away na silang dalawa kasi ginagawa siya, ayaw lang tumumba. Nakaganoon pa rin. Ibig sabihin, tumumba ka na. Eh ayaw tumumba kasi hindi nasabihan. So maraming bulang propeta ang ibalabas yan. Dito na sa Pilipinas, napakarami. Hindi ba? So ito ay isang palatandaan na kung saan ay sinasabi ng Panginoon na malapit na siyang dumating. O ang araw na kapighatian ay malapit na dumating. Bukod doon, sinabi ng Panginoon na isa sa palatandaan ay digmaan. Tama, maraming digmaan nakaraan, pero ang digmaan ngayon ay nalalapit na sa World War III. Almost tayo po ngayon
ay nasa ikatlong digmaang pandaigdig. Ano po ang mga digmaang nagaganap ngayon? Digmaan sa Ukraine. Ang digmaan sa Ukraine ay magtatatlong taon na, malapit ng 3 taon. At libong taon na ang namamatay. Okay? Yung laban sa Ukraine. Ang kalaban ng Ukraine ay ang Russia. Napakalakas ng Russia, pero minaliit nila, akala nila ay mahina lamang, pero nagulat ang Amerika sapagkat ang nagsusupply sa Ukraine. Wala naman sila kakayahan makipaglaban, subalit ang tumutulong sa kanila ay ang Amerikano kasama ang NATO at ang iba pang bansa. So, ito po hindi birong gera. Hindi ito birong gera yung nangyayari sa Ukraine. Kung ano yung gera na ganap ng Second World War, chicken yan. Doon sa gera sa Ukraine yun. At ang ginagamit na bomba ngayon doon sa Ukraine ay 5,000 kilos na bomba ang iniuhulog. At ang labanan ngayon na iba na, nakalagay na yung bomba sa drone, lumilipad na lang yung drone at saka yung drone ay nagsisuicide. Hindi na katulad ng kamikasi ng Hapon na kung saan nila nakasakay sa aeroplano. Dito hindi. Mga drone lang, nilalagyan nila ng mga bomba o ng granada at yun ang pinapasabog nila. Bukod pa doon sa malalakas na pamutok. Isa lamang yun sa Ukraine na kung saan ay kanilang pinaniniwalaan ng maaaring pagmula ng Third World War. Pero hindi ako naniniwala na ang Ukraine and Russia War ang pagmumula ng Third World War. Yemen. Ang Yemen, nakalamin yan ay Saudi Arabia. Suportado ng Amerika. Ethiopia. Sa Syria ngayon, ito na, magkakasama nito. Yung Syria, Gaza, ito ay magkakasama na ngayon na nagsasama sapagkat ang Israel. Alam niyo ba kung ilang tao na o ilang sibilyan na ang pinatay ng mga Israeli by this time? 42,000 na sibilyan. 42,000. Hindi isa, hindi dalawa. 42,000 sibilyan ang kanilang pinapatay sa kasalukuyan, pero walang justice ang mga Palestinian. Hindi, wala akong pakialam sa away nila. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, ay yung sinasabi ng kasulatan na bago dumating ang araw ng pagkagatian ay magkakaroon ng digmaan. Ang digmaan doon sa East, no, sa East Asia, ang tawag natin dyan. 42,000 bata, matanda, lalaki, babae, patay. Walang justice, merong impunity. At sa mahabang panahon, ang buong mundo sa United Nations ay humihingi ng ceasefire para ang mga Israel ay hindi na mambomba doon sa Gaza. Alam niyo kung sinong nagbibito? Nag-iisang nagbibito? United States of America. So, culprit sila sa kamatayan na napakaraming tao doon sa Gaza. At ngayon, hindi lamang sa Gaza nagkakaroon ng gera sapagkat ang sabi ng mga Muslim kasi ang Palestinian ay Muslim. Inaapin nyo na, sobra na ang ginagawa nyo doon sa mga kapatiran ng Muslim. Kung kaya ang mga Muslim ngayon ay nagsasama-sama, kasama na ang Turkey na dating kasama na dito, binubomba na nila ngayon ang Israel. At kapag hindi yan napigil, Israel will be obliterated in the face of the earth. Ngayon, sinasabi na ang Israel will be the fuse of the Third World War. Ang Israel daw ang magiging parang pinakamitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa ngayon, bagamat sobra na ang labanan, grabe, nakita niyo 118 missiles ang pinaputok ng Iran na yung tinatawag na yung dome nila na sinasabing magpo-protect. Kwento lang sapagkat pinasok din ang Israel ng mga missiles ng Iran. At kapag gumante, sinabi nila, kapag gumante ang Israel sa Iran, ang Russia ay tutulong. Kasama na dyan ang lahat ng BRICS siguro. At yan ay magiging katapusan ng Israel. Pero sinasabi nga ng kasulatan, kinakailangan munang may tayo ang ikatlong templo bago magsimula ang tunay na kapighatian. So, ibig sabihin, bagamat nakikita natin na matindi na ang labanan sa Middle East ngayon, hindi pa yan ang tunay na kapighatian. Kasi kinakailangan munang maitayo yung tinatawag na third temple, yung ikatlong templo ng Israel. At kapag naitayo yung ikatlong templo ng Israel, yan na talaga magkakagulo ng gusto. Bakit? Tatandaan nyo, ang ikalawang templo ng Israel ay nasira kailan? 70 AD. No? 70 AD, the temple ng Israel ay nasira.
At ang sabi ng Panginoon doon, ang hula ng Panginoon, ay wala daw bato sa kapwa bato na magdidikit doon sa templo. Ganon katindi ang pagkasira ng templo na sinabi ng Panginoon, actually hinula ng Panginoon yan, at noong 70 AD, si Titus, si Emperor, si General Titus, ay sinira ang templo ng Israel. Sinira niya noong 70 AD. At tama ang propesiya ng Panginoon na walang bato na didikit sa kapwa bato. Lahat ay maghihiwalay. Nangyari po yun. Alam niyo bakit? Paano nangyari na ang bawat bato ay hiwalay sa kapwa bato? Walang bato magkadikit, kahit isa. Alam niyo bakit? Kasi, ang tinta ng templo ay liquid gold. Tinunong na ito. Yun ang pintura ng templo. Alam niyo ba, meron ako alam na bahay dito sa Cavite na ang pintura ay liquid gold. Meron dito sa Cavite. Galing na ako doon sa bahay. Okay. Pero yung templo ito, ang pintura nito ay liquid gold. That is why when the Roman Empire, when the Roman soldiers arrived, interesado sila sa ginto. Kaya walang, di ba yung pag-ita doon, may ginto pa rin. That is why hanggang doon sa tagiliran, kinukuha nila sapagkat yung ginto ang kinukuha na ginamit na pampinta doon sa templo. At ang sinasabi dito sa banal na kasulatan ng hula ay muling may tatatag ang ikatatlong templo bago dumating ang Mesiyas. Tatandaan nyo ang ating pinag-aralan, dalawang klase ang Messiah. The weeping Messiah, the conquering Messiah, and there would be again the Antichrist of Antichristo na Messiah. Hallelujah. So, Jesus Christ will come back again as a weeping Messiah, not a weeping Messiah, but a conquering Messiah, the Lion of Judah. Sa kanyang muling pagbabalik, ito pinag-uusapan natin. Pero bukod doon ay meron pang isang magpapanggap na Mesiyas, yung Antichristo. Now, when you say Antichristo, hindi ito ibig sabihin kalaban ni Kristo. Yung salitang anti palaging ginagamit nila na kalaban, hindi po. Ang ibig sabihin ng anti dito ay instead of kahalili. Di ba? So, meron pang dadating na magpapanggap na siya yung Mesiyas. Hindi kalaban ng Mesiyas, hindi. Siya yung magpapanggap na siya yung Mesiyas. Actually, ang sabi nila, buhay na ngayon yan. In reality, pag tinignan mo ang time na yun, buhay na ngayon yan. Actually, meron man nagsasabi, kilala na kung sino. Kilala na yan kung sino. Anyway, so, importante, kung kaya ang nangyayari ngayon doon sa silangan na nagkakaroon ng gera, sobrang laban na ngayon, sobrang dami na namamatay. Pero sa paningin ko, sa tingin ko sa banal na kasulatan, kinakailangan munang matayo ang ikatlong templo ng Israel bago dumating ang matinding katigan. So there must be a third temple first. So ngayon po, alam ba nyo na sa ngayon ay meron ng preparasyon? Yung mga tao na kung saan ay kasi sa templo, hindi ka po pwedeng mag-serve lang. Meron talagang from the tribe of Levites. Doon lang ang pwedeng magsilbi ng mga haring sacerdote. Hanggang ngayon po sa oras na ito, kumpleto na silang lahat. Yung mga magsiserve, maging yung kanilang special cow na isi-serve, meron na po sila ngayon. Hindi naman kasi lahat yan yung special talaga, hindi po meron na. Kumpleto na silang lahat. So, ang iniintay na lamang ay kung paano itatayo ang third temple. Itong problema. Yung templong ito na ilalagay ay nandoon sa Temple Mount. Ang nakalagay po ngayon dito ay mosque ng Muslim. Yung eksaktong lugar na paglalagyan ng ikatatlong templo, ang nakalagay ngayon ay mosque ng Muslim. Isa sa ikalawang sagradong lugar ng mga Muslim na kung saan doon si Allah ay umakyat. So kung ito ay tatanggalin ng Israel para ilagay yung kanilang templo, ano ang mangyayari? Yan ang mangyayari. At hindi papayag ang Israel na hindi nila nilagay sapagkat ang sabi ng Diyos ay kanila ang lugar. Alam niyo kanta doon sa, This land is mine. God gave this land to me. Hindi ba yun yung itinakakalat ng mga Hudyo sa buong mundo kung kaya't ang lahat ng mga Hudyo ay naniniwala na ang lugar na yun ay kanila at walang karapatan ang Muslim doon sapagkat this land is mine. God gave this land to me. Di ba may kanta? At ginagawa nila. That is why until now, they believe that the Temple Mount is theirs.
In fact, yung mga nandoon, hindi na makapagsimba ngayon dahil pinipigilan sila ng mga Israelita. So ito ay isa sa pinakamalaking gulo na mangyayari kapag kinuha na uli ito, pinwelsa ng Israel para mailagay na ang third temple. But the third temple has to be erected. Mangyayari yan, pero diyan na mag-uumpisa ang katapusan. And the time is near. Kaya nga natin initira yung mga Muslim doon para mailagay nila. So, ilan lamang yun doon sa mga number 1 pa lang ako. Okay. Ilan lamang ito doon sa mga sinasabi na palatandaan. Una ay bulang propeta, yung digmaan, at ito ang isa. Ito ay patungkol sa mga tao dito sa mundong ito. Ang kanilang pag-uugali ay magbabago. Magbabago ang pag-uugali. Ang kanilang ugali ay magiging mapaghimagsik. Mapansin mo yung mga tao ngayon. Ang children, diba? Kasi tinotolerate siya ng Amerika na kung saan ay kinukuha naman ng mga Pilipino. Iba ang kultura natin sa kanila. Pero sa kasugayang palad, tayong mga Pilipino gaya-gaya, kung kaya kahit hindi natin kultura, kinukuha natin. Kaya ang mga bata natin ngayon, kung ano ang kultura sa Amerika, kultura na rin ang mga bata natin ngayon. Mapansin nyo yan. Mapagmataas, makasarili, mapagsamantala, masusungit, walang galang sa magulang. Tingnan nyo ang mga bata ngayon. Ibang-iba. Kasi hindi mo masweldo At kahit sa eskwelahan, kung ano-ano pinagtuturo. Hindi katulad ng araw na kapag ikaw ay nagkasala, anong mangyari sa'yo? Ma'am, anong ginagawa mo noon? Nung mabato ka ng eraser, hindi ba? Ang misis ko yung teacher ka ng elementary. Tanungin yung mga estudyante niya. Ang mga estudyante niya, maniwala kayo, pagpapasalamat sapagkat napakahuhusay ng estudyante niya. Gawa kay ma'am. Pero tanongin niyo kung anong ginagawa sa kanila ma'am. Binabato ng eraser. Nang babato ng eraser. Okay. So, iba yung tao noon, iba yung mga kabataan ngayon. At saka yung influensya ng technology. Yung mga games. Lalo na makita niyo yung masyadong brutal. And yet, we could not stop the children from watching it because wala naman tayong control kapag hawak nila ang cellphone. Di ba? So, kaya nga sabi ko doon, tigilan na yung panonood ng teleserye niya kasi na-absorb yung lahat kung ano mga hilig, kung ano. Walang mabuting ituturo ang mga teleserye. Wala. Lahat ng kasamaan ang kanilang ginagawa. Ang problema, yung mga nanonood, pati ako nadadamay. Diba? Nadadamay. Kasi na-absorb. Kasi araw-araw mo panoodin yan, kung hindi mapunta yung utak mo. Hindi ba? And yet, that is exactly what this world is offering us day by day. Okay? Mga taksil, walang mga pagpipigil, mga malulupit, mahilig sa mga bagay, mga hindi nagmamahal sa kabutihan, at dahil sa pagdami ng kasamaan, magmamahal, marami ang malalamig. Doon sa lahat ng sinabi ko, saan yung makatagpuan yun? Yung mapag-imagsig, mapagmataas, mapag-sarili, mapagsamantala, masusungit, saan yung makikita yun? Sa Congress, sa Senate. Kompleto sila lahat doon. Itong lahat na to. Huwag na kayong lumayo. Pumunta kayo, manood kayo ng committee hearing sa Senate at manood kayo ng hearing ng Congress. Kompleto ito. Kompleto lahat ito. Walang katinuan. Hearing ng hearing, gastos ng gastos. Ang sabi nga, halimbawa, doon kay Go, hindi nila malaman kung si Go ay spy o hindi. Ay, napakadali yan. Tanungin niyo Central Intelligence Agency. Alam nila yan. Bakit pa kayo maghihiring, magagastos pa kayo? Tanungin niyo lang, isang tawag lang ng Presidente yan sa Central Intelligence Agency. Siguro ba may record kayo na spyan? Pag sinabi lang CIA meron spyan. Bakit pa maghihiring? Hindi mo kinakailangan. Tanungin mo lang yung Amerika. Alam nila yan. Yung ang aming malugang, nagkaroon ng isang pangyayari lang nung araw, wala naman siyang kasalanan. Hindi siya makakuha ng visa. Kasi alam nila.
May tao yan. Pero napayagan din. So, doon kami manugan. Pero alam nilang lahat. Alam nilang lahat. Eh, yung pang siguro na malaking tao, hindi malaman ng Amerika o ng Central Intelligence, bakit ka pa mag-hearing? Grandstanding lahat yun. Ito lahat yun eh. Nakapasok sila lahat doon. So kung gusto nyo maghanap ng mga katangian ito, huwag na kayong lumayo. Nagkakay sa Senado, sa Kongreso, ng lahat yun. Okay. Pero itong isang ito, para sa atin to. Sa huling panahon, ang mga pananampalataya ay manlalamig. Diba? Mabuti pa kayo malamig kaysa sa maligamgam. Kasi yung malamig, alam mo malamig, ay maligamgam. Anong maligamgam? Salang malamig, salang mainit. Diba? Saan kayo? Saan tayo? Doon kami sa gitna. Palatandaan na darating ang kapighatian. Okay? So ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Mga bagay na kasaplam at mga kalabanganan. Isa pa dito, doon sa panahon ng digmaan. Dahilan sa ang digmaan ito ay magiging kahindik-hindik. Maraming tao na ang naghahanda para sa digmaan ito, yung third world war. Tingnan nga natin yung anong mangyayari, anong epekto kapag nagkaroon ng nuclear war? Sapagkat ang labanan ngayon, mga kapatid, ay hindi na labanan ng barilan. Ang labanan ngayon ay yung tinatawag na nuclear war o labanang nuclear. Tingnan natin kapag ang isang bansa o naglaban-laban ang nuclear war, tingnan natin kung anong mangyayari sa mundo. Anong mangyayari? Okay, ito. Magkakaroon ng nuclear winter. Okay? Anong ibig sabihin ng nuclear winter? Alam niyo, ang Russia, ang pinakamaraming nuclear weapon or nuclear, sabihin natin sa kanila, sumunod ang Amerika. Huwag na tayong pumunta ron. Pumunta na lang tayo doon sa magkalabang bansa ng Pakistan at saka ng India. Ito, magkatabi lang to. Huwag kayong malalaki. Ito lang dalawang ito. Magkatabi lang yan. Parehong nuclear power armaments, yan dalawang bansa yan magkatabi kasi yung isa ay Hindu, isa ay Muslim. Mortal na magkaaway sila kay Indira Gandhi, kaya sila nituanay. So ngayon, kapag itong dalawang ito ay mag-away, magpaputok lang yung dalawa, wag na yung wag na yung Russia, ito lang dalawang ito. Anong epekto nito? Ang magiging epekto nito, yung nuclear weapon nila, yung alikabok at saka yung radiation. Yung alikabok niya, yan ay pupunta doon sa alapaap at dahil sa sobrang kapal niyan, tatakpan niya ang araw at ang araw ay hindi na makapapasok sa lupa. At kapag walang makapasok, tatandaan nyo, dinatangay ng hangin yan. At kung magtutukan yan, totally, ang ating kalamitan ay matatakpan ng alikabok ng nuclear. Lahat yan, maniwala kayo sa akin. At kapag natakpan ang ating kalamitan ng nuclear, sabi na nuclear fallout, anong mangyayari sa daigdig? Wala tayong araw. Kapag walang araw ay walang buhay. Walang araw, walang buhay. Mangyayari ba ang nuclear war? Yes, it will happen. Bakit pa ginawa yan? At ngayon, ito yung threat na ginagawa ng Russia. The moment na isama ninyo, o the moment na bigyan nyo o payagan ninyo ang Ukraine na magpaputok ng missile na abot doon mismo sa central ng Russia, that will be another story. Alam niyo ba ngayon ang labanan sa Ukraine at sa Russia hindi bandera? Hindi nila tinatawag na gera ito. Anong tawag na doon? Wala sa akin. Pero they are not calling it as war. Pero the moment na pinayagan ng Amerika na ang Ukraine ay magpaputok ng missile na abot sa mainland Moscow, it will be another story. Sinasabi ni Putin, there will be a nuclear war. Now, ang sabi na si Putin is bluffing. Tingnan natin kung nagpa-bluff siya. At titingnan natin, alam niyo ba na ang Russia ay merong tinatawag na dead hand, yung dead hand system nila, na kapag nagkaroon ng labanan ng nuclear war at ang Russia totally ay tinalo na at wala nang isang tao sa Russia na po pwedeng magpaputok ng kanilang nuclear weapon laban sa mga Amerika. Totally nawala na, tinalo na ang Russia. Meron silang dead man's hand na tinatawag.
na yung lahat ng mga missile nila na nakatago kapag wala nang nagko-command, lahat yan ay automatic na lilipad. Lahat yan automatic na lilipad. Wala nang magko-control kasi wala na sila eh. And they have the technology na kapag wala nang mag-control doon sa missile na, all of those nuclear missiles will fire. Isipin ninyo kung anong mangyayari. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi siya darating upang pigilin ang mga pangyayaring ito, walang matitira sa mundo. Deadmasan. Naka-place niya. Ang merong pinakamalaking nuclear weapon o nuclear bomb ay nasa Russia. Meron ang Russia na nuclear bomb na pwedeng paputukin doon sa ilalim ng dagat that it will cause tsunami and it will cause death doon sa Amerika, lalo na pag pinaputok nila yung malapit sa Florida o sa Maricas. It will create tidal waves. Ganyan po ang labanan nyo. Hindi na pitik mata o pitik ilong o pitik ano. Hindi na. So, ang sabi nga ni Einstein, yung daw kung daw meron tayong Third World War at kung magkakaroon daw ng World War IV, ang labanan daw sa World War IV ay stick na lang ang gagamitin. Kasi naubos na natin. Stick na lang ang labanan. So nakita natin dito, magkakaroon ng magkakaroon ng tinatawag na itong fallout, ano sa nuclear fallout, magkakaroon ng nuclear winter. Kapag nangyari yan, walang papasok na liwanag dito sa atin. At lahat ng Pilipino ay mamamatay. Lahat ng Pilipino ay mamamatay maliban kay Arnel Cruz. Maliban sa akin. Bakit? Pakita mo nga kung ano meron tayo. Hindi man sa akin. Ito, anong tawag dito? Mga bunkers. Ito yung hinahanap niyo ito eh. Yung tatandaan niyo si Torre. Si Torre hinahanap ni Torre, bunker. Okay. Alam niyo ba na ang tanging lunas para ikaw ay makaligtas doon sa tinatawag na yung araw ng kapagsapian nito ay kinakailangan ikaw ay nakatira sa ilalim ng lupa sa looban ng 3 taon para mapalipas mo yung radiation. Ikaw ay titira sa ilalim ng lupa sa looban ng 3 taon sapagkat walang buhay na dito. Wala na. At alam niyo ba kung sino-sino ang mga meron ng nuclear bunkers? Isa-isay ko ha. Si Kurt Russell. Karamihan dito mga Amerikano, pero marami din iba. Si Kurt Russell, si Justin Bieber, meron na silang mga ginawa. Normally, karamihan ito ay wala pag hindi sa Hawaii ay nasa New Zealand. Doon nila nilalagay. Meron na itong mga ito, nakagawa na sila ng bunker na kung saan pagkaroon ng nuclear war, meron na silang titirhan. Si Kurt Russell, Justin Bieber, si Gwyneth Paltrow. Yung baka may kilala kayo rito ha, baka meron kayong mga kumari dito. Si Sergey Brin, si Larry Hall, si Mark Zuckerberg. Actually, bago pala nipapagawa si Zuckerberg ngayon. Si Bill Gates, meron yan. Itong mga tao to, meron na to talagang alam nila. Alam niyo ba yung kanilang mga nuclear bunker, may swimming pool pa sa ilalim? May mga swimming pool pa. At sila'y talagang naghanda na, yung pera na, inihahanda na nila. Bakit sila? Si Bill Gates, bakit? Alam nilang mangyayari yan eh. Kasi sila rin ang gagawa niyan eh. Alam niyo parang na sa paunang sinasabi nila, yung ginagawa nila, yung vaccine. Yung vaccine. Madami na ang nagkatanda tayo sa vaccine. Bakit? Yan yung kanilang precursor. Tinitingnan nila yung tao kung kaya nilang kontrolin sa pamamagitan ng pananakot. And they did it. The whole world was scared. Nung sinabi nilang merong vaccine na COVID, lahat nagpabakuna. Halos lahat nagpabakuna. Sa takot. At nakita nila na ang tao pala ay shippable. Ibig sabihin, pwede mong lagyan ng target. At ang lahat ng tao sa buong mundo susunod sa kanila. Maliban siya. Wala akong bakuna. May papabakuna. Okay. So, nakita natin dito, si Bill Gates, si McQuarrie, si Miley Cyrus, sino may kumari dito? Si Miley Cyrus. Lalaki ba ito, babae? Babae. Okay. Kasi yung itsura kasi ng itim, hindi mo maintindihan pag tatayo kung lalaki babae. Jeff Bezos, ito, isa sa pinakamayaman to. Si Rihanna, Angelina Jolie. Ito, ni-research ko na to ha.
Meron itong mga documented to. May lahat ako. Nandito yung dokumento lahat ng mga yan. Dito eh, documented yan. Si David Beckham. Sino si David Beckham? Yung football, di ba? Yan. Si John Legend. Si Brad Pitt. Si Beyonce. Kanye West. Will Smith. Si Billy James. Nicolas Cage. Si Oprah Winfrey. Actually, si Oprah Winfrey, alam niyo yung nangyari na parang laser doon sa Hawaii? Except yung may blue na hindi pala tinatagan. Kanya. Ilan lang sila nag-stay doon, dalawa lang yata. All the rest, sunog. Ito sa Hawaii, recently. Ngayon, meron to sa Tennessee. Monday din yan. Ang ginagamit naman nila dyan yung tinatawag na heart. Alam niyo ba yung technology ngayon para pamatay ng tao? And they will only, sabi nga dito, magtitira lang sila ng 500 million ang ititira nila dito sa mundo. At yung UNESCO, lalagyan na nila kung sino-sino yung lugar na kanilang sisave. At lahat ng seeds, lahat ng binhi ngayon ay inipon na nila at meron na silang storage doon sa North. Doon sa North Pole. Nandun, lahat ng seeds ay inipon na nila sapagkat pagkaroon nga ng wala na, then they could start the world again. Pero ito ang gumagawa nito, sinabibi. Itong tropa to yung mga kabalgo. Pero iba ang sinasabi ng Panginoon. Kalaban nga yung mga yan. Kalaban yung mga yan. So, kanilang iniisip ito, pero iba ang sinasabi ng Panginoon sa pananampalataya at Krisyanismo sapagkat alam ng Panginoon na talagang gagawin nila, pero hindi yan ang katapusan sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng biyaya at mag-iipon doon sa kanyang mga pinili para yun ang maiwan at yun ang maligtas. Hindi sila binigay. Hindi yung kanilang mga bankers na yan. Mauubos din sila sapagkat hindi sila ang sinasabi ng Diyos na iligtas. Okay? At alam mo ba, almost lahat ng napakarami ng bansa na kanya-kanyang meron ng sarili mga bunkers. Ang Amerika, ang bunker niyan, talagang sabihin natin, miles and miles sa kanilang pupuntahan. Ang Switzerland, mas marami pang bunker kaysa sa tao nila. Alam niyo ba yun? Ang Switzerland ay mas marami pang bunkers kaysa sa tao nila. Sapagkat naniniwala sila, they are prepared to do this. Meron din sa Amerika mga tinatawag na preppers. Yung mga preppers ay talagang naghahanda. Mga regular na tao, mga sibilyan, nagsasama-sama sila at naghahanda sila, nagbuhukay sila, nag-iipon sila ng mga pagkain. Sapagkat alam nila ito'y darating, ang mga tawag sa mga preppers. Sino sasama sa akin? Preppers tayo, preppers. Okay. Alam niyo ba sa Pilipinas, matagal ko nang sinasabi ito sa government namin. I was talking to the government. At sinasabi ko sa kanila, itong sinasabi ko patungkol dito, sapagkat alam kong ito'y darating. Alam niyo sabi sa akin, hindi naman yan ika mangyayari. I was talking to MMDA. Hindi naman ika yan mangyayari. Eh kung mangyari, paano? Maganda kung hindi mangyari, paano kung mangyari? Wala kang pupuntahan. Ang Pilipino ay mauubos sapagkat pag nagkaroon ng nuclear war at nuclear winter, walang matitira sa atin sapagkat wala tayong tatabukan. Hope mo ba, anak? Pressure hunter kasi ako maraming tunnel doon sa ilalim. Sabi ko lang. So, nakita natin, sinasabi ng Panginoon, ito yung mga palatandaan na kung saan ay mangyayari kapag bago dumating ang Panginoon. At ang sabi dito, mayroong pinaka-importante dito matapos ang kapighatian ayon sa propesiya sa Biblia, may ilang pangunahing kaganapan na mangyayari. Ang mga kaganapan ito ay karaniwang itinuturing na pananaw ng mga Kristiyano. Partikular, ang talatang natatagpuan sa pagtipan. Okay, yun. Doon sa Mateo 24:30-31, ang pagbalik ni Kristo. Ang sabi dito, pag binasa nyo ito, ito ako humahawak sa posisyon ko kung bakit naniniwala ko na dadanas ng dakilang kapighatian ng mga mananampalataya sapagkat maliwanag na sinabi ng Biblia. Tingnan nyo dito. Mateo 24 sa talatang 30 hanggang 31. Sinasabi na pagkatapos ng kapighatian darating ang anak ng tao sa mga alapa at kasama ang mga anghel. Ang sinasabi dito ay darating pagkatapos ng kapighatian. Ibig sabihin, post-death. Makararanas tayo ng kapighatian. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Pero baka dedo na tayo kung kailan dadating yun. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, ihanda na natin ang ating mga sarili bago dumating ang Panginoon. Daranas at daranas tayo ng araw ng kapighatian. At kung gusto nyo makaligtas, magawa na rin kayo ng inyong tirahan sa ilalim ng lupa at maghupay-hupay na kayo para kayo may tirahan, mag-ipon na kayo ng pagkain sa loob ng 3 taon. Sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Pagkatapos ng kapighatian, darating ang Panginoon. Sapagkat doon sa araw ng kapighatian, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ito pipigilin niya, walang matitira. Masisira ang sanlibutan. Isipin nyo, paputokin ko lahat yung nuclear yan. Anong mangyari sa mundo? Di ba? Yun na nga lang mga incheck. Yun lang incheck ha. Yung lahat ng incheck, ipunin mo sa isang tabi, pag sabay-sabay yung tumalon, itong mundong ito tatagilin. Talon pa lang yun. Eh kung umutot ko sila yan, parisakay. Talagang parang nuclear. Nuclear na. Hindi po. Ang sinasabi ay hindi biro ang ating daranasin. At tayong mga Pilipino, very complacent tayo. Dito, tingnan mo, para walang nangyayari, wala pang ginawa kundi nakawan doon sa gobyerno, tapos awayan ng awayan, hearing ng hearing. Hindi man lang sila naghahanda sa mga pangyayari darating. Di ba? Kinampihan pa yung mga Amerikano na kung saan pag naglabanan ng China, ang bubombahin ng China, ay yung Pilipinas, hindi man nabubombahin ng Amerika eh. Tayo ang bubombahin. Eh bakit tayo bubombahin? Wala naman tayong kaaway. Ang nakikipag-away lang sa kanila, si Bongbong Marcos at saka yung mga pinuno ng sandatahang lakas. Pero as a nation, wala tayong fight with China. And yet, all of us will suffer. At tayo walang pakialam. Hanggang ngayon, hindi pa tayo naghanda. Hindi nga natin pinipigilan. And yet, tayo ang casual. So, pwede na akong tumigil eh. Saka na natin ituloy kasi nakakaya naman. Haba pa ito eh. Anyway, naipakita ko sa inyo na sa banal na kasulatan, doon sa doktrina ng eschatolohiya o eschatology, darating ang sinasabi ng kasulatan na kung saan lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon ay kabahagi ng sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Lahat ng nangyayari ngayon ay nakasulat at yung bang iba na darating at mangyayari pa, nandito pa rin. Isusunod ko dito ay ano ang mangyayari pagkatapos ng kapighatian. Ano ang mga biyayang inilagay o tinilagay ng Diyos matapos na magkaroon ng kapighatian, matapos natin malampasan, kung hindi man natin malampasan, ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Doon na papasok yung rapture, doon na papasok yung pagsalubong natin sa Panginoon sa harapan. Kaya wala naman tayong problema kahit tayo magkanda patay, hindi ba? Bakit? Bakit wala tayong problema? Ang mamamatay lamang sa atin ay pisikal na katawan. Subalit ang ating espiritu ay mananatiling buhay at yon ang gagawin ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos, kapag nangyari ang bagay na yon, bibigyan tayo ng panibagong katawan. Kung anong klase ng katawan ng Panginoon na kung saan ito ay nakararanas pero nakalulusot sa pintuan. Kasi yun, lumusot siya sa pintuan, ganong klase ng katawan ang ibibigyan ng Diyos. Kaya hindi natin problema mamatay sa pisikal na katawan sapagkat tayo ay bibigyan ng Diyos ng panibagong katawan, isang klase ng katawan na kung saan ay hindi masisira. Yun ang ating buhay na pag-asa. Ewan ko yung iba doon, pag daw nag-rapture, ang ira-rapture yung daw simbahan, kaya pag wala ka doon sa loob, hindi ka madadala. Kaya pinagaganda na yung simbahan, laging nagtinda, laging bago, di ba? Maganda palagi kasi pag nag-rapture, ang ra-rapture yung simbahan. Alam niyo ba yun? Kaya pag ikaw ay wala, alam niyo, delikado yun eh. Delikado talaga yun. Kasi di ba pag nirapture ng Panginoon yung simbahan, delikado tayo ng Panginoon eh. Alam niyo bakit? Baka siya matusok. Di ba? Dahil tulis na. Eh kung sabay-sabay yan, eh nandito Panginoon, nag-rapture niya, ang dami yung lumipaton. Pag tinamaan siya doon, tusok-tusok siya doon. Di ba? Mga tulisan yun. Anyway, hindi natin intention, sinasabi lang natin yung doktrina nila, no? Kasi yung talagang doktrina nila, ang kukunin kasi kanila yung simbahan talaga. Kaya dapat pagdating ng oras, nandun ka sa loob. Kasi pag nag-rapture at wala ka sa loob, may iwan ka. Kung nasa labas ka, kumapit ka na doon sa mga haligi doon. Kasi hindi ka madadala. Kaya sila hindi umalis, alam niyo ba yun? Hindi sila umalis kapag na-late sila, nandun sila sa pintuan, hindi sila alis. Kasi sa paniniwala, pag nag-rapture, dadali yung simbahan, may iwan ka kapag wala ka doon. Now remember, these people are worshiping under fear, under duress. Ngayon, tayo, dahil sa under biyaya, ito kahit naman lumampas na oras, yung ating pintuan, hindi naman sinasaray. Di ba? So kahit naman dumating ang Panginoon, nag-rapture, kahit naman wala ako doon sa pintuan, nasa pintuan lang ako, hakik din naman ako eh. Hindi ba? Kung araw ng linggo tumawag.
Yun? So, sa panghuli, nais kong ipabatid sa inyo at ipaalam sa inyo na tayo ay mga taong minahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay iba, doon sa iba, sapagkat sila, kung dumating ang takdang panahon, tayo ay kukunin ng Diyos. Lahat tayo ay mamamatay, walang taong hindi mamamatay sa mundo, pero ang kamatayan natin ay sa pang-pisikal lamang. Sila, pag namatay, pisikal, ang kanilang kahantungan ay doon sa walang sadlak na pagdurusa. Ang kaibahan natin ang pangako ng Diyos. Bibigyan tayo ng panibagong katawan at makakasama natin ang Diyos doon sa kanyang kaharian. Maganda po ba yung pangako ng Diyos niya? Brando kayo. Sino ang mapapasama dito sa pagtaas? Dapat either mainit kayo pagka maligamgam hindi ito kasali. Lalo daw yung malamig. No? So panatiliin po natin yung ating buhay na pag-asa sa Panginoon. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod sapagkat ito ang pinakamagandang handog natin sa Panginoon. Ito yung pinakamagandang ganti natin sa Panginoon doon sa biyaya at buhay na walang hanggan na ipinapangakong ibibigay sa atin. We should be all grateful to God. Sa linggo na iba yung si Manong, sa haba na eh. Maraming salamat. Talagang dinala ko pa yung pagko